The Messiah said, "When you come to know yourselves, then you will become known, and you will realize that it is you who are the sons of the living Father. But if you will not know yourselves, you dwell in poverty, and it is you who are that poverty." Blessed evening po sa ating lahat, lalo na po sa pamunan ng priesthood at kay King Opirio. Tanong ko lang po, King Opirio, at yung kung dito po sa atin tinatayo na yung kingdom, revival ng Kingdom of David, Kingdom of Alahayam, sa west po ba, sa Jerusalem, magtatayo rin po ba sila ng kingdom? Yun lang po at maraming salamat po. Sorry, nakamute pala ako. yung tinatanong mo ba, brother, is magtatayo din ba sila doon ng kingdom sa Jerusalem? Opo. Nakapagtayo na sila actually noong 1948 pa. Di ba? Inagaw nila ang lupain, yung domain, yung ancestral domain. Inagaw na nila. Sila lang namamahala. That is a kingdom. Ngayon, anong sabi? Magkakaroon ng bagong Jerusalem. Dahil ang Jerusalem na yun na itinayo nila ngayon, yung Israel na itinayo ng mga peking naghuhudyo-hudyuhan ay wawasakin po. Wawasakin. Pupulbusin yan. Not a single stone will remain on top of another stone. Yun ang nasusulat Bakit mawawasak? Madadamage po talaga yan kapag tinake over ng Shemites yung lupain. Because that is a Shemite territory na inaagaw ng mga Europeans ngayon. So habang nasa proseso yan, paano ang kingdom? Na sinabi na the kingdom of heaven is like a mustard seed. Napakaliit na buto na itinanim ng isang tao pero namukadkad at lumago na puno. Yan ang nangyayari sa atin ngayon. See, kung gaano tayo kabilis mamukadkad. Yada. Sa magkakaroon ng kingdom dito, ba yun? Nila. Ano ang on? Pero pinasilyuhan kay Dihayag yan dahil malayo pa ang panahon. Pero pagdating kay John Revelator, anong sabi? Ihayag muna dahil ngayon na ang panahon. Pansinin nyo? Ano bang mga nakita ni Prophet Daniel noon? Isang lalaki na nakabelt ng ginto mula sa Euphas. Euphas, ang ibig sabihin po nun, gold of Pison River. Nasaan ang Pison River? Andito sa atin, bumabagtas. Gold of Ophir. Ang suot ng tao na nakita ni Prophet Daniel sa vision. Marami pa siyang nakita. Pero anong sabi? Silyuhan mo, huwag kang maingay. Dahil mabibisto ang programa, baka unahan tayo. Silit at magpahinga ka muna. Pero pagdating kay John Revelator, anong sabi? Huwag mong silyuhan yan.
Dahil kailangang malaman na yan. Bakit? Ang Revelation kasi, the book of Revelation, yan ang mensahe ni King Yahweh na ibinigay kay John Revelator upang iparating sa mensahero sa kahuli-hulihan dulo ng panahon. Huwag mong silyuhan. Kailangan malaman niya na yan. At kailan ipinaalam ang totoong nilalaman ng Book of Revelation? Kailan? 2019. Yada. Doon inihayag. Isinulat din dyan, Revelator, na unawaan natin. Because Revelation is a set of instruction para sa atin. At kung anong dapat nating asahan na mangyayari kapag ginagawa na natin at sinusundan natin ang instruction na yan. Alam niyo kasi mali yung natin, pakaintindi sa prophecy na tinagalog na hula. Hindi po yan hula na mangyayari na lang ng pusa. Hindi po yan mangyayari kung hindi natin gagawin. Kailangan natin gawin upang mangyari. Because the prophecy is actually a set of instruction kung ano ang dapat gawin ng mga makakabasa ng Book of Revelation na sinulat ni John sa kapanahunan natin ngayon. Yan ang sinusundan natin. Kaya ano ang sabi ni King Yahweh? Sa Bible kasi na binabasa ninyo, kaya hindi niyo naiintindihan kasi ang nakasulat doon. To the angel of the church in Philadelphia, write. Kung tagalogin ko, sa anghel ng simbahan sa Philadelphia, isulat mo ito para sa kanya. Aba, anghel, pero ang magbibigay ng instruction ay si John Revelator. Mali po yun. Hindi po anghel yun nakasulat doon. Kasi kung anghel yun, aba, si King Yahweh siya na mismo ang magsasabi sa anghel. Hindi na kailangang ipadaan pa kay John Revelator para lang sabihin at ipabasa. Kung anghel yun. Di ba maling-mali? Ano ang totoo? To the guardian of the congregation in Philadelphia, write. Yan. In other words, write this instruction to the guardian of the congregations in Philadelphia. Tagalogin ko, isulat mo itong mga sinasabi ko para mabasa ng guardian ng kongregasyon sa Philadelphia. Bakit ipinasulat kay John? Sapagkat ang babasa ay tao, hindi anghel. Ganyan tayo niloko ng mga sekta. Tao po ang babasa, kaya ipinasulat kay John, hindi po anghel. Yan ang hirap sa Bible na hawak natin. Dati nating hawak. Kasi ang tao, ginawang anghel. Ang anghel ay ginawang tao. Ang anak ng alahayam, ginawang son of man, anak ng tao. Lahat ng pagwardi-wardi sa kasulatan, ginawa nila. Pero itinutuwid po namin yan gabi-gabi. Walang tigil ang revisionist. Hindi sa amin nakalusot yung mga ganyan. So, kung kaya mga kapatid, matapos lang itong revisions natin, madami-dami na lang. Kunti na lang pala. Kasi tapos na namin ang buong New Testament. At nasa Psalms kami, pero sabi ko, laktawan mo natin ang Psalms, Proverbs, Song of, Song of Songs,
yung mga sumunod doon. Laktawan muna natin. Let us go to the book of Isaiah. That's why, pagkatapos itong training, pupunta ako to join the revisionist. Naghahanda na sila. Gabi-gabi po yan ginagawa namin at pupuyatan talaga yan hanggang madaling araw. So, stay put lang kayo. Ang pakiusap ko lang sa lahat, kayong mga CC, ACC, kawan, health worker, kawan, social worker, bantayan nyo ang kawan sa inyong nasasakupan. Huwag nyong bibigyan ng puwang itong mga deflected na nagkiklaim na sila man daw ay covenant. Hawashay din daw. Hindi nila napansin yung sinabi ni Messiah Yahawashai. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Yahawashai ay makakapasok sa aking kaharian, kundi sila lamang na sumusunod sa kagustuhan ng aking Ama. Tanong, ano ang kagustuhan ng Ama? In one word, covenant. Covenant na sinisipa nitong mga nagkora at nagkukak. Dahil ang ka-covenant nila ay kung sino-sinong tao dyan. Yung isa nakakulong sa bilibid, yun ang ka-covenant nila. Yun ang sinusunod nila. Itong mga nagkora, kanya-kanya na sila ng sinusunod. Mga taong nagkiklaim na sila daw ang nagpapatuloy at hindi na si OHC. Saan sa Bible nasusulat na ang trabaho ng mensahero na paghahanda ay ipagpapatuloy ng iba? Wala, di ba? Sinabi ba na pagkatapos ng mensahero i-reveal ang pangalan, ang ganito, ang ganon, tapos na ang kanyang gawain at may ibang magpapatuloy? May nasusulat pa sa Bible na ganon? Di ba wala? Yan ang panluloko na ginagawa nila. Habang patuloy silang nag-i-spread ng paniniwala, mga paninira, mga doktrina, na pawang walang katotohanan. Nasa inyo na lang kung maniniwala kayo. Pero ang amin is, napakahalaga po ng loyalty para sa amin. Kapag na-prove namin na walang loyalty at talagang nakikipag-ut-utan doon sa kabila, at nagiging tulay upang masira ang kawan sa chapter, hindi po kami mag-aatubili, hindi kami magdadalawang isip na tagpasin ang sinumang magpapagamit sa mga nagkora at nagkukak. Ulitin ko, hindi kami mag-aatubili o magdadalawang isip na tagpasin sa kawan ang sinumang magpapagamit sa mga nagkora at nagkukak upang wasakin ang isang chapter. Yan lang po. Mahalaga sa atin ang covenant. As in the days of Joshua, walang mga taksil na mananatili sa loob ng kawan. Back to you, host. Thank you. Yung narinig po natin sa ating kamahalan, meron na palang kingdom sa Israel. 1948 pa. 'Di ba? Narinig natin ngayon na ang nakaposisyon doon ay mga peking Hudyo. Mga artistahin, sabi nga sa video ng King OHC. Di po ba? Ngayon, ito abangan nyo. Kapag sa temple ng Jerusalem, di ba? Sabi nga ng kamahalan, ang tinatayong Kingdom of David dito, Kingdom of Heaven dito sa lupa, dito sa Upir, ito po ay replika doon sa Jerusalem. Ngayon, ito po, abangan nyo. Kapag naialay na yung red heifer doon sa templo ng mga peking Hudyo, may babasahin ako sa inyong kapahayagan dito sa Matthew chapter 24 verse 15 to 22. Babasahin ko po, Matthew chapter 24 verse 15 to 22. Makikita ninyong nagaganap sa banal na lugar ang kalapastangang walang pangalawa na tinutukoy ni Propeta Daniel. Unawain ito nang bumabasa. Verse 16. Kapag nangyari na ito, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas sa kabundukan
Verse 17, ang nasa bubungan ay huwag nang mag-abala pang bumaba upang kumuha ng kahit ano sa kanyang bahay. Verse 18, at ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Verse 19, kawawa ang nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na iyon. Verse 20, ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. Verse 21, sapagkat sa panahong iyon, ang mga tao ay magdaranas ng malaking kapighatian na hindi pa nararanasan mula ng likain ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mararanasan pang kailan muli. Ito po yung tribulation period. Tuloy natin. Sabi nga ng kamahalan, yung tribulation period niyan eh. Yan po yung paglilitis sa mga bansa na ng alipin sa mga lahing Hebreo. Tuloy natin sa last verse, verse 21. Verse 22 po. At kung hindi paikli ng panahong iyon, walang maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paikliin ang panahong iyon. Purihin po ang lahayam sa kanyang Torah. Di ba? Narinig po natin sa kamahalan na 1948 pa pala, inagaw ng mga Hudyo-Hudyuan doon yung sinasabing temple doon sa Jerusalem. 1948 pa. 1948 hanggang ngayon, sa kanila yung lugar na yon. At ito ang abangan natin. Kapag inialay na po doon ang handog nila na Red Heifer, kayo dyan sa Amerika, sa Canada, sa Europe, sa Middle East, mag-evacuate na po kayo. Bakit? Kasi doon na po mangangalit ang lahayam. Pero dito sa Upir, ay payapa kami dito sa Upir. Dapat sapagkat po ang Upir ay ito po ay iingatan ng alahayam na itinatayo ang kanyang temple dito sa Upir. Yada. Yan po yan. Yan lamang po. Marami pong salamat. Be blessed po sa lahat. Shalom po. Ang tanong ko po ay yung bang i-alay nila, ang pagkaalay nila yung kanilang offering sa Jerusalem, sino ba ang kanilang hari? Si Satan or yung si tinatawag na si JC? Yan po ang... Ako na ang sasagot. Okay, Brad. Mahal na hari. Thank you. Ang lahat ng nasa likod ng mga nangyayaring yan is of course si Satan. At ginagamit niya ang pangalang JC para linlangin ang mundo. Ngayon, kung sasabihin ng mga nag-Hudyo-Hudyo na hindi naman JC ang tawag namin, Yeshua. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Ang Yeshua at Jesus ay iisa lamang. At yan ang pangalan na ginagamit ni Satanas upang linlangin ang mundo. So, back to the question, sino? Ay di si Satanas. Kasi ang ama nila ay si Satanas. Di ba naandyan nasusulat sa 7 woes na sinabi ng Messiah? Ano ang sabi niya dyan? You brood of vipers, serpents. Your father is Satan, the master of lies. You are liars, you are criminals, you are murderers. Because your father is Satan, the devil. So that answers the question. Hello po, good evening po sa lahat. Pati na rin po sa ating King OHC. Magandang gabi po. Maupian marukilam para sa mga manubo po. Napaka-palad natin. We are so blessed na ang Kingdom of Heaven ay revive na po dito mismo sa atin sa Ophir. Dahil may king na ang naipon na lost tribe. Ngayon ang tanong ko po, King OHC,
May Republic Act 8371 naman na po para sa indigenous people. Itong IPRA law. Hindi po talaga siya nagagamit. Kahit anong gagawin namin dito sa Bukidnon, hindi pa rin nagagamit kasi hindi naman parang walang ngipin para sa datuwism. Yun po, magagamit pa po ba natin ito sa kingdom natin? At ang dagdag po na tanong doon is, matutuloy pa po ba ang datuwism sa tribe po or papalitan na po ng chapter coordinator po? Salamat po, mahal na hari. Okay. What is that? Datuwism? Opo. Yung tribal Okay. leaders po. Tribal leader. So, sa first question, magagamit pa ba ang IPRA law? Opo. Okay. Actually, yung IPRA law, ang nagbigay sa atin ng daan upang muling itayo ang Kingdom of Heaven ayon sa covenant. Kaya kung may nagsasabi dyan na iligan itong ginagawa natin, mangmang sila at hindi nila alam ang batas. Ang IPRA law ay nagsimula yan, actually ang implementation yan mula sa taas, mula sa United Nations. Ang guidelines, kaya nagkaroon tayo ng IPRA law ay ang United Nations Charter, kung saan nakapaloob doon na bigyan ng kalayaan ang mga indigenous people for self-governance. In short, we can establish our own kingdom, even our own currency. At hindi yan pwedeng pakialaman ng gobyerno. In fact, hindi pwedeng hindi lang sila makikialam. Obligado silang tulungan tayo na maitayo ito ayon sa batas. And that gives us the window, the chance, upang muling buhayin ang makalangit na pamunuan, kingdom, ayon sa covenant na nagmumula sa langit. And that is the divine government, the house of David. Yan lang po. As to the question number 2, hindi po natin aalisin ang datuwism or yung pagkilala sa mga dato bilang tribal leaders. As is. In fact, lalo natin silang susuportahan dahil yung pagiging dato ang tinatawag sa ancient Israel na elders. Diba noon pinapatawag ng hari ang mga elders ng iba't ibang tribo? Mga dato yun. Mga dato yun. So lalo nating pagtitibayin at susuportahan ang mga dato at ang mga tribo. Dahil yan ay bahagi ng covenant. Hindi pwedeng tayo na ang magbibida-bidahan. So pantay-pantay pa rin ang sistema natin. Walang maaapakan. So suportahan natin ang mga tribo, ang mga dato. In return, susuportahan naman nila tayo. Kumbaga, tulungan ang sistema dyan because that is the spirit of the kingdom. So hindi tayo papasok sa mga tribo upang magibabaw sa kanila. Papasok tayo upang sila ay iangat. Papasok tayo at kikilalanin natin ang kanilang dato bilang elder as in the ancient days of Israel. Lalong mapapaganda kasi ang purpose natin ay iangat ang kalagayan sa sosyedad ng mga tribo. At pagsasama-samahin natin ang mga tribo, sama-sama ang mga elders, and together, we will build the kingdom through the IPRA law. Yan po ang sagot ko, kapatid.
sa time po ba na yon na ma-proclaim po kayo as a king, will you still be with us to lead us and revealing to us the word of Yahweh? Yes, of course. Okay. Kasi personally ang role ko dalawa. Actually tatlo nga pala. Tatlo. Una, as king. Pangalawa, judge. Pangatlo, as high priest. Yan yung Salamat po. sinasabi na priesthood in the order of Melchizedek. Siya nga pala, sa mga nagsasabi na yung inuudyokan dyan, na wala na daw ang Levitical priesthood dahil Melchizedek order na daw, hindi nila naintindihan na ang Levitical ay under ng Melchizedek. Hindi po yun magkaiba. It's one and the same. Dahil si Melchizedek ay si Shem yan. And the Levitical priesthood is under the order of Shem. Kasi mga Shemites. Kaya natatawa ako doon sa mga kumukontra sa priesthood natin na hindi daw ito valid. Hindi raw kasi Levitical daw ito. Ang bagong priesthood daw is according to the order of Melchizedek. I'm sorry for the word, pero yan po ay isang kamangmangan. O hindi alam ang salitang kamangmangan, katangahan. Hindi po Dahil yung pag bago sinabi kamahalan. mong Pinakaluma Pag po sinabi yun. mong Melchizedek order, sa ilalim niyan, sakop niyan ang Levitical. Hindi po yan magkahiwalay. Ang Levitical po is nag-originate yan sa order of Melchizedek because Melchizedek is Shem. Si Shem yun. Mula kay Shem, sila lang bumaba sina Abraham hanggang kina Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, and mula kay Jacob, Levitical priesthood. So paano lang sasabihin na ang Levitical priesthood ay hindi order of Melchizedek? Huwag silang magdunong-dunungan dahil hindi nila kabisado ang kasulatan. Yan lang ang masasabi ko. Hindi po nila kilala kamahalan kung sino si Melchizedek. Yeah, Kaya hindi akala nila kasalanan. Hindi nila alam. Akala nila po bago, hindi nila alam. Yun yung original. Bago pa nagkaroon ng Levitical priesthood, meron ng Melchizedek order of priesthood. At yan ay ginagampanan mismo ni Shem. Kaya ang pagkatao ni Shem noon is siya ang king, siya ang And high judge, priest. siya ang high priest. And that is true until today. I am acting as the king, the judge, and the high priest. Yan ang sinasabing Melchizedek order. Magandang gabi po sa lahat, lalo na sa ating mga priest at sa ating kamahalan na King Operio. Ang aking lang katanungan, kung mayroon ba na crowning ceremony? Kung mayroon, kailan ba magaganap? Kung sa makalawang buwan o ngayong taon, yun lang po ang aking katanungan. Baka ako malaglag naman. Yun lang, mahal na kamahalan ang katanungan ko. Kung sa merong crowning, meron po. Merong crowning. Meron nga. Kung kailan, yun ang hindi ko masasagot. Kung kailan. Kasi ang timing niyan ay hindi ko hawak. I have no control over the situations. I mean, yung timetable, wala akong control dyan. Kapag dumating ang tamang panahon, ang mga sitwasyon ay favorable
Naandyan na ang crown, dumating na. 5 kilong ginto po yan. At may mga precious stones sa paligid. Ang alam ko, ang dumating pa lang ay ang setro. Nandyan na ang setro natin. But the golden sword and the crown ay wala pa. Pero one thing is sure, kailangan maitayo muna ang temple bago ang crowning. Titingnan ko, whichever. Kasi in the time of Solomon, king na siya at saka i-dedicate ang temple. So kung tinitingnan ko yun, dapat pala maging king muna because it is the king who will dedicate the temple. Yun. Kaya sabi ko, wala sa aking kamay wala sa aking control ang lahat ng mga yan. Si Aba na ang bahala. Kapag sinabi niya, ayan na, ang crown mo, may nag-donate 1 bar ng ginto, tunawin mo na at gawin ang corona. Ibig sabihin, kalooban niya, Aba. Kasi sino sa panahon ngayon ang magbibigay ng 1 bar na ginto para lang gawing corona? Sino ang magbibigay ng mga diamonds para ipalamuti sa corona? Kahit yata, pag samasamahin na natin lahat ng anong tawag dito, lahat ng pera natin para lang sa corona, wala, hindi talaga aabot. Maliban na lang kung merong mag-sponsor na talagang may hawak na ginto, aabutin yata ng 15 million ang halaga ng corona. Kasi ang ginto niya pa lang, magkano ba ang ginto? 12 million yata aabutin. Yung ginto pa lang yun. Wala pa yung mga bato doon. O yung setro, yung jewel doon sa is ang mahal-mahal nun. Pero ayan na, binigay sa atin at 90% discount yata. Wow. At may nag-sponsor na. Biruin mo yun. Ganda, naluwaya. Malaya. Yung gold may nag-sponsor na para sa setro. Pinatigil ko na yung may mga nag-donate ng mga gold nila, mga jewels. Sabi ko, wag na lang. Kasi may umarangkada kaagad na intriga. Ako daw ay nangungulimbat ng ginto. The term is nangungulimbat talaga. Ano kaya ang may inagawan ako ng ginto. May pinilit ako, tinutukan ko sa leeg, akin na ang ginto mo. Wala naman akong maalalang ganun para akusahan na ako'y nangungulimbat. Yung mga tao ang kusang nagbibigay ng ginto. Dahil gusto nila maipush yan. Hindi ko hiningi. Ni isa sa kawan, wala akong sinabihan na akin na lang ang ginto mo or pahingi ako ng ginto. Never kong ginawa yan. At hindi ko gagawin yan. Bakit? Simple lang. Kasi kung may dumating na ginto, ibig sabihin kalooban ng Ama yan. At hindi ko kalooban para lang suknungin ko sa ulo ko. Yan po ang palatandaan ko na kagustuhan ito ng Aba kung gumamit ng ibang tao at kusang ipinagduduldulan ang kanilang mga ginto. Kung hindi ganyan ang proseso na mangyayari, ibig sabihin hindi kagustuhan ng Aba yan. Ako lang ang may kagustuhan, kaya hingi ako dito, hingi ako doon. Kaya hindi ako nanghihingi. Dahil pag kumilos ang Aba, kusa niyang papupuntahin ang mga tao may dalang ginto. Yan po ang palatandaan ko dyan. I never acted on my own. So, ayan po, nangyayari. Isang singsing pa lang ang nakita nila sa akin, nangulimbat na daw ako may nagregalo Kasi kawawa naman daw ang king, ni isang ginto, wala. Isang ka nga naman nakakita ng king na kahit isang butil ng ginto, wala. So pinagawan ako ng singsing. Ay aba, pinagmulan ng intriga, nangungulimbat daw ako ng ginto. So yan po, ngayon, bibigyan ko kayo ng advance idea.
kung paano gagawin ang crowning. Ang maghahatid po ng setro during the ceremony ay manggagaling sa Africa. Yada. Ang maghahatid ng corona ay mga anak ng tribo. Bawat tribe may isang anak, 7 years old, ganun. Sila ang maghahatid ng corona during the crowning ceremony. Isang simbolikong gesture na hindi natin pababayaan ang tribo sapagkat sila ang nagbibigay din ng proclamation. At ang maghahatid naman ng espada is manggagaling sa Russia. Yada. Hallelujah. So tribo kasama ang representative i-endorse sa isang representative from China, and together sila ang magha-hand over during the ceremony. Espada, Russia. Corona, dadaan sa kamay ng China. At yung setro, manggagaling sa tribe of Judah, Africa. Africa, China, Russia. Yada. Hallelujah. So bakit? Bakit kasama ang China at Russia? Because they will be the two witnesses in the proclamation of the kingdom as written in the book of Revelation. Yada. Yada. Bakit Africa ang maghahatid ng setro? In fulfillment of what is written na the scepter shall not depart from Judah until such time the one to whom it belongs come. So yan po. Ang ating alahaya. So ganyan po ang naibigay sa akin na hindi ko alam kung paano ibinigay. Basta bigla na lang nasa isip ko yan. How the ceremony will go on. The elders of all the tribes will be invited. Kaya nagpapabili na ako ng bus. Yada, halalwaya. Halalwaya. Yada. Uuwi na po kami. Yada. Bro Senen, baka gusto ko ipakita sa kanila yung technical inspection natin ng bus. 3 bus po yan na pinapaano ko. Sana makayanin ng budget kasi sabi ko kung hindi kakaya ng budget kahit yung pangatlo is mini coaster na lang. Pero kung kakayanin ng budget, I would go for 3 buses. Kasi yung mga manggagaling ng Visayas, Mindanao, o di sakay ng barge, Roro or something. Then kukunin naman yung mga nasa north. Hakot yan for the ceremony. Yan na ang projection ko niyan. That's why I said there should be a bus. Then later on, we will have our own helicopter. Yada. Ang pinaka-purpose niyan, kapag may mga lakad na importante, yun ang gagamitin ko. Pag may mga calamity, canceled ang lakad ko, pang-distribute yan ng relief goods sa mga kawan. Pag may nagka-emergency at pwedeng ililipad natin. Dahil nagpapahanap na rin ako ng accredited hospital dito na hindi ganun kamahal pero kumpleto at may kakayahan din. Okay, so Bro Zenen, go ahead please. Bro Zenen, oo, sana maipakita mo rin yung video, yung dinadrive na ninyo, yung ini-introduce nyo, yung bus. At tinestran kasi nila yan. Oo, dun sa nagpapasalamat, yes. Wala po kaming kinukurakot, malinis ang aming kamay. Hindi totoo yung mga inaakusa sa amin. Nakikita nyo lahat kung ano ang mga inihahanda namin. Yada. Yada, halalwaya, layab.
Hello po, good evening at sa kay Mahal na Hari Oferio. Itong tanong po galing po sa namin sa chapter KSA. Pinadaan lang po sa akin ng kasamahan namin. Mahal na Hari, ito po yung tanong. May estimated na po ba or months ang pagtayo ng temple sa Kasili para po mapaghandaan na po namin makauwi dyan sa Ophir? Yun lang po. Thank you. Okay, kung sa estimated time, meron yan, estimated time. Kaya lang, hindi pa sa amin binibigay ng Palafox. Kasi yung Palafox developers, ang project kasi yan, ini-award natin sa Palafox para maisaayos. So tomorrow, magkakaroon pa lang ako ng meeting, Prime Minister, with the Palafox architects and developers. So baka bukas sila magbigay ng estimated time mula sa panahon na sinimulan ang foundation hanggang sa matapos. So maybe they could give granting na adequate ang funding natin at hindi tayo kakapusin sa pondo. Kasi kung medyo kinakapos-kapos, siyempre may stop ang trabaho, then the estimated time will be prolonged siyempre. Okay po. Thank you po.